So, basahin natin ang Psalm 40, verse 2. Our scripture this November 8. Sabi, malapit na. Pasko, malamig na. Okay? Okay. November 8. Basahin natin to. And we have this PowerPoint with us. Verse 2. For you are the God of my strength. Why have you rejected me? Why do I go mourning? Because of the oppression of the enemy. This is the word of God. Praise be to God. Mga kapatid, itong verse na ito, isa lang to pero marami tayong makikitang katotohanan sa verse na ito. So ang salmista ay nasa isang kalagayan na napakahirap para sa kanya, no? Ang salmista ay isang mananampalataya. Sumulat ito is yung isa sa mga anak ng isa sa mga tribo ng Israel. Okay? Ang mga Korahites. And itong verse na ito, maaaring makarelate tayo dahil sa sinasabi niya. The first thing na makita natin, church, is yung sinasabi nating rejection. Sinasabi ng salmista na nakaramdam siya ng rejection. Rejection kanino? Rejection kay God. Nakakaramdam siya na parang ni-reject siya ni God. Bakit niya naramdaman na parang ni-reject siya ni God? By the way, ano ibig sabihin ng rejection? Kung sa Tagalogin natin word na rejection, parang sinasabi niya, parang iniwan ako ni God. Parang ayaw na sa akin ni God. Parang hindi na ako mahalaga kay God. Parang ayaw niya na sa akin. Parang hindi na ako mahalaga sa kanya. Parang pinabayaan niya na ako. No? Is it a common experience sa atin? I think so. No? Alam niyo, pag nag-share ako ng word ni God sa mga estudyante sa orientation, maraming nagsisay na parang iniwan ako ni God. Parang hindi na ako mahal ni God. Pero parang sinasabi din nila na parang meron pa bang Diyos. Pero sa ating mananampalataya, alam natin na merong Diyos. Pero napakahirap tanggapin sa atin, mga kapatid, na merong Diyos na kaya palang mang-reject. Well, parang ito yung madalas na nararamdaman natin. No? Kasi sabi ng salmista, why have you rejected me? Oh God, ano ba yung pagkakataon na nasabi ng salmista na ni-reject siya ni God? Ang pagkakataon na yun, mga kapatid, ay makikita natin sa mga sinasabi niya dito, verse 1, na parang maraming mga tao ang humahabol sa kanya at gusto siyang patayin. In short, meron siyang malaking problema socially. Ayun yung pagkakataon sinabi niya na parang ni-reject mo ako ni God, na-reject mo ako God, iniwan mo ako kasi ang daming mga tao na ayaw sa akin, meron akong malaking social problem, or in short, meron akong problema. Ito na yung mga pagkakataon, nararamdaman natin, parang ni-reject tayo ni God kasi meron siyang mga pinapadalang problema sa buhay natin. Tama? God, iniwan mo na ba ako? Mahal mo ba ako? Meron ba talagang Diyos? So, yun yung mga thought na parang rejection para sa atin. Well, bilang isang mananampalataya ni Kristo, natural lang po na maramdaman natin. Hindi po siya as if parang kasalanan. Ah, really? Yes. Kahit na maramdaman ko parang iniwan ako ni God, parang hindi na ako mahalaga sa Kanya, hindi pa rin ako nagkakasala sa Kanya. Yes. Bakit? Kasi alam na ni God na nung pinadala niya yung mga problema ni mararamdaman mo na. No? Basta hindi lang natin sasabihin, si God, hindi niya na talaga ako mahal. Alam mo yun, nagtuldo ka na.
Ayun lang yung pangit. Ayun lang yung ayaw ni God. Pero yung parang maramdaman mo, Lord, parang, ano yun? Yung it seems na you're just expressing your emotion to God. God, parang, alam mo nun, hindi po siya pagkakasala sa Diyos. It is a natural response sa ating mga mananampalataya ni Jesus na makaramdam na ganun. Pinapakita lang noon, mga kapatid, na meron talaga tayong attachment sa personal nating buhay kasi we are aware na may problema tayo. And also, aware tayo na si God pala is nag-work sa buhay ko with this kind of situation by giving me, allowing problems in my life. Meron kang awareness kung nangyari sa buhay mo. Meron ka ring awareness na si God nag-work sa buhay mo because of this problem. So it's natural na maramdaman natin yung sinasabi ng salmista na you have rejected me. Why have you rejected me? No? Pero is this the best na pwede nating hintuan na lang na lagi na lang nating iisipin na nireject mo ko kay God and then lalayo na tayo sa Kanya? Well, ayun yung nakikita natin minsan sa ating sarili na kapag naramdaman natin na rejected tayo ni God dahil sa mga problema, lalayo tayo sa Kanya. But this amazing verse na nakita natin, na kahit na nakaramdam siya ng rejection kay God, lumalapit pa rin siya. At kinoconsider niya si God as the God of my strength. Ibig sabihin, no, sinasabi ng salmista sa atin, lumalapit pa rin siya kay God, tinuturing pa rin niya si God na source ng kanyang kalakasan kahit na pagod na siya sa kanyang mga problema. Si salmista, pagod na siya sa kanyang problema. Alam niyo kung bakit? Bakit sinabi niya dito? Dahil sinabi niya dito, he is mourning. Well, kapag ikaw ay umiiyak, imposibleng hindi ka pagod. No? Kapag sinabing umahagulgol ka na sa hirap ng problema, sigurado, nagpapakita noon na pagod ka na. Despite of this reality na pagod na ang salmista, lumalapit pa rin siya kay God dahil naniniwala siya na si God is the God of his strength. Isn't it? I feel rejected. Dapat lumalayo na ako kay God kasi I feel rejected. Hindi. Lumalapit pa rin siya ng lumalapit kay God kahit pagod na pagod siya. Kasi alam niya, apart from God, wala na po siyang, hindi po siya makakapag-move on or hindi siya makaka-survive sa mga problema na kanyang pinagdadaan. No? Kita natin, pagod na pagod siya dahil sa oppression. No? Ganun din sa atin, mga kapatid. Sinasabi ng salita ng Diyos, yes, natural na ma-feel mo na parang rejected ka kay God. Pero hindi natural sa mga Kristyano na lumayo o mawala ng gana sa Diyos kapag nagkakaroon ng problema dahil the perfect response na gusto ng Diyos na makita sa atin is that sasabihin pa rin natin kay God, God, ikaw pa rin ang source ng kalakasan. I want to ask you, church, ano yung isang bagay na nagpapapagod sa iyo ngayon? Okay, so you don't have to answer me now because I want you to answer it for yourself. Ano yung isang bagay na parang ginagamit ni God para maiparamdam niya na parang nire-reject kita ngayon or parang malayo ako sa iyo ngayon? Okay? Parang yun yung ginagamit niya para maging aware ka sa emptiness and tiredness and the need for God. Ay yung mga bagay na ginagamit niya ngayon. Yes, maaring meron, maaring wala. But me, as a 33 years old, laging meron. Laging meron talaga na parang magpapapagod sa'yo, magbibigay. Meron talagang problema almost araw-araw. At ayun din nagtumatapik sa atin, ginagamit ni God para sabihin sa atin, you have to practice your faith. You have to strive. Magmakaawa tayo sa Diyos. Sabihin natin, God, kung ako lang, di ko kaya to. No? God,
No, kung ako lang talagang dadaos-dos ako pababa. God, kung ako lang wala akong pahinga, I always go morning. You have to exercise your faith. You have to exercise how to find comfort kay God. Kasi yung comfort kay God, hindi niya sa ating ibibigay unless we are willing. No? Yung sinasabi nating satisfaction and joy, hindi natin makatagpuan yan kay God unless we seek it. No? Kasi gusto ni God, kapag sinik mo siya, intentional, naunawaan mo, God, gusto kong kunin, and then binigay sa inyo ni God. Kaysa sa hindi mo hinahanap, pero biglang binigay sa'yo. Parang, it doesn't make sense. Di ba? Hindi mo hinahanap yung comfort, hindi mo hinahanap yung strength kay God, pero parang binigyan niya agad. So, it doesn't make sense. Kailangan maging aware ka. Kailangan yung will mo nandun na, God, ikaw lang talaga. So makita natin yung dalawang bagay. It's natural to feel rejected by God, but the best response is that you go closer and closer kay God. At kahit na ikaw ay pagod, you treat God as the source of your strength, mga kapatid. And there's another thing, no? Maganda dito. There's another thing. So makita natin dito, yan, na kahit ang salmista, so kanina nakita natin, di ba, parang gusto niyo pa rin lumapit kay God. No? He still believed that God is the source of his strength kahit na na-reject siya ni God. Kahit pagod na pagod pa siya. Pero meron pa ditong sinasabi yung salmista na kakaiba. So makita natin dito, sinasabi ng salmista is, meron siyang hope to praise God again. Ibig sabihin, itong salmista na to parang siguro iyak siyang iyak tapos wala na siyang saya. No? Dahil sa mga problema na kanyang dinadanas. Pero sabi niya dito, yung prayer niya sa verse 3, send out your light and your truth. Let them lead me. Let them bring me to your holy hill and to your dwelling. Ang sinasabi dito ng salmistang light is yung salvation. God, iligtas mo ako. And sinasabi naman ni God, ni salmista ditong truth, God, tapat ka. That is the truth, tapat ka. Kung hindi mo kayo niligtas dahil sa katapatan mo, hindi ako makaka-worship sa iyo. Kaya sinasabi niya dito, lead me to your holy hill. Yung holy hill na yon, doon nakalagay doon yung altar ni God. At sa altar ni God, doon sila nag-praise kay God. So, ang sinasabi ni salmista, God, ligtas mo naman ako sa mga bagay na nagpapapagod sa akin. Iligtas mo naman ako, God, sa bagay na sobrang pressure sa akin ngayon, sa mga bagay na kinakatakutan ko. Then, kapag nalagpasan ko to, magpupuri pa rin ako sa iyo. Ayan ang sinabi ng salmista, no? Magpupuri pa rin ako sa iyo. I will praise you. I will praise you. Hindi nagtatapos sa prayer ng salmista, God, you are my strength. Kundi dinagdagan niya pa yun. God, pupurihin kita kahit na ramdam ko ni-reject mo ako. Parang ganun, grabe yun, no? Pagpapasalamat pa rin ako kahit naramdaman ko na parang ni-reject mo ako. Dahil sa mga problema to, magpapasalamat pa rin ako. Grabe yun. Ang ganda ng heart ng salmista. And I believe, sinesend agad yung mga problema sa buhay mo kasi gusto kanyang turuan kung paano magpuri hindi lang sa masasayang bagay, kundi sa mga bagay na hindi kaaya-aya sa buhay mo. Kasi madali kasi mag-praise kay God kapag puro blessing. God, thank you. Ganyan. God, thank you. Pero kapag may problema na, ibang usapan na yun. Napakahirap ibuka yung bibig natin. God, ang sakit, pero thank you. God, ang hirap, pero thank you. Napakahirap unless God will help us. No? Pero once na na-realize natin, may tinuturo sa atin si God, I believe, makakaya natin siyang papagpasalamat. So tinuturuan tayo ni God kahit na feel tayo rejected by Him,
Tuturuan niya tayo na i-consider Him as the God of rescue, the God of mercy, and also tuturuan niya tayo na magpuri pa rin sa Kanya kahit na nireject, na parang nireject niya tayo. And pangatlo, ito yung bagay na kailangan nating gawin bilang isang tao na mayroong emosyon. And this verse 5. Sabi niya dito, so verse 5, why are you cast down, O my soul? Why are you in turmoil within me? Hope in God, for I shall again praise Him, my salvation and my God. Sino kinakausap ng salmista dito? Yung kanyang sarili. Why are you cast down? Bakit lugmok na lugmok ka? Oh, sarili ko. Oh, kaluluwa ko. Parang gano'n. Ba't gulong-gulo ka? Sobrang gulong-gulo sa puso mo. Ang tinatawag natin dito is yung introspection. Yung parang may mga pagkakataon na kailangan mo talagang maging totoo sa kung ano ang nararamdaman mo. Kailangan mo talagang malaman kung ano talaga nararamdaman mo. Kasi minsan, mga kapatid, there are different voices, no? Sa puso mo. Hindi, okay lang ako. Pero, on the other side, hindi. Ang bigat talaga. Pero kailangan mo maniwala na okay ka lang. Pero ang reality, hindi ka okay. So, kailangan mo makita at kailangan maging totoo sa sarili mo, at kailangan mo din kausapin yung sarili mo because, sinasabi ng salmista dito, parang ini-encourage yung sarili niya. Bakit ka? Lugmok na lugmok. Ano? Parang, Robert, ano ka ba? No? Pero hindi lang siya yung positive. Think positive, hindi siya ganoon. Kasi sinasabi niya, inuutusan niya rin yung sarili niya. Hope in God. Di ba? Parang, uy, kunin mo yung pag-asa mo kay God. Uy, huwag kang down masyado. No, huwag kang magstay sa ganyan. Parang gano'n. Hindi. Hope kay God. Kinakausap niya, parang na-encourage yung sarili niya. No? So, ayun yung maganda kailangan natin. Kasi, ang healthy daw na tao, alam at naging honest sa kanyang sarili. Pero hindi lang tatapos doon. Ini-encourage siya din sarili niya, palapit kay God. Bakit kaya sinasabi niya to, mga kapatid? Itong parang kinakausap niya sarili niya. Siguro may mga pagkakataon na mag-isa lang talaga siya. Walang taong nag-encourage siya kanya. Ha? Yes! Dumarating talaga yun. Mag-isa ka lang talaga. May mga pagkakataon na mag-isa ka lang. So you have to be with yourself. You have to be with yourself. May mga pagkakataon na mag-isa lang tayo. Pero kailangan natin ituon yung sarili natin sa Diyos na laging kasama natin. So if you feel rejected by God, kailangan malaman na ito ka talaga na ngayon. You have to be aware, you have to be true to yourself, you have to encourage yourself, and focus yourself once again. Okay, God. Because you need to be hopeful for God's deliverance. Kailangan, alam mo, niligtas ka ng Diyos. At kapag niligtas ka ng Diyos, kailangan na papurihin siya. Even when you feel rejected by Him. Ito po ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.